mga kaibigan, nandito tayo sa farm namin. Kami ay nagpiprepare na ng paglagyan ng pakwan. Itong ginagawa nila ngayon dito ilalagay ang pakwan. So doon mga hakot, yun yung mga kwan na, nakahintay na yung mga mag-harvest. So mag-harvest tayo ngayon ng watermelon. So ito, kubo-kubo ito. Kasi kung mainitan ang pakwan, madaling masira. Pagka kuha nila doon, dadalhin nila dito. Tapos sisiperate ang malaki at maliit. Hello mga kaibigan. Bali nagtambay muna ang mga tig-harvest, hinihintay muna nila ng mga 9 o'clock kasi kung mainit, malamig pa, may amog-amog pa yung watermelon, hindi pa pwedeng harvestin kasi madaling masira kung basang-basa pa. So dapat yung dry na siya mga ka-farmers. So ganito kami mag-harvest ng watermelon. Hinihintay pa muna namin na mag-dry siya. So ang oras pa lang ngayon mga 7:30, so mga 1.5 hours pa ang hinintay namin bago mag-harvest habang hinihintay pa namin yung sasakyan din na kukuha. So yun lang po ang kwan namin, dapat dry muna siya po, hindi po yung basa pa. Padrayin muna natin ang kanyang bunga para hindi madaling masira. So ito mga kaibigan, oh, makikita nyo basang-basa pa itong mga dahon. Yan. Dapat dry muna yan siya. Yan. Dry muna ang watermelon. So ang uunahin natin muna na harbisin yung malalaki na hinog na. Yung maliliit pa, sunod na yun. Yan ang sunod. Ang purpose niya po mga kaibigan, kung bakit dry siya na naharbisin, para maging makinis ang kanyang bunga na itatransport nila. So ito yung mga bunga nito dadalhin pa nila doon sa Iloilo. So mas maganda pa daw yung hindi hinog masyado, pero pagdating sa Iloilo na to, hinog na. Pero hinog na ito mga ka-farmers. Ito malaki siya masyado. Nasa 8 kilo siguro to mga ka-farmers. So yan lang po, dapat kung mag-harvest, kung malaki yan, malawak, dapat dry muna ang harvestin yung pakwan para maging makinis siya po. Tapos hindi siya basa-basa, kasi kung i-stack na doon sa bodega, hindi basa-basa, dry siya po para maging makinis ang kanyang itsura. So kung basa-basa pa siya ganito, tingnan nyo po, hindi siya makinis. Pero kung dry na yan siya po, na ma-harvest siya, magiging makinis yan po. Sige po, at mag-harvest tayo po. Ito mga kaibigan, umpisa na po ang pag-harvest. Hello, silimuhan. Luwalo ka mo. Tagko man. Pao ginano nyo yung pakwan na kuba na dito nyo gikaon. Ay, ipong kalain.
kayo nagtatrabaho ng ganyan? Tagalog din kayo. Para hindi malaman ay unggo ka mo. man ka mo? Tayo, kain. Hindi na sila magkain, kaya busog na sila.
Dito sinaseparate nila yung 4 up. 4 up. Dito naman 4 down. Ito po yung kuha natin. Kiluhin natin yung isa. Ito kalalaki niya yung isa. Itong kilo niya mga ka-farmers. Yan. Mga 7 kilos. Yan mga farmers. Doon naman sa kabila. Kaya nila sinaseparate kasi iba yung malalaki. Iba naman yung maliliit. Ito naman yung 4 down sabi nila. So iba naman ang price nito mga ka-farmers. Yan. So yan po ang kanya. Kung bakit nila siniseparate. Kung ang 4 down at 4 up. So mga ka-farmers, babay muna. Hintayin nyo yung part 2. Nandito na lang din po sa part 2. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po. Mama.